Sir, usapang West Philippine Sea naman po. Yes. Ano? Sa mga nangyayari na naisisiwalat nung dating administrasyong Duterte, ano po, Mr. Senator, tanong ko lang po, paano ba talaga nawala ang kontrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ito, kasama sa foreign policy shift ng China. Nagsimula pa yan noong 1995 na tipong yung mischief reef, biglang dinapaan nila yon. Nagtayo sila kunyari ng fisherman shelter, na noon ini-expose yun, noong panahon ni President Ramos yun. Biglang nung una, fisherman shelter daw, kahit sino daw pwedeng makisilong doon, gumamit na kahit sino mga isda. Tapos after nun, tinayuan na ng mga concrete structures. So kaya nga, ang response ng Pilipinas ni President Erap, sinadsad yung BRP Sierra Madre. Sierra Madre, opo. Oo, nasa Navy pa ako noon. Yun yung sagot ng Pilipinas noon. Kumaga, itong nangyayari sa West Philippine Sea, kasi yung China, naging aggressive na sila. Nagpapalawak na sila ng kanilang empire. Ika nga, di ba? Kaya nga, gusto nilang okupahin yung Taiwan, di ba? O yung sa norte nila, yung Japanese island, yung sa Senkaku, gusto rin nilang kunin. Hindi mo yan masisisi sa kumbaga dahil yung Pilipinas or anything we did. Naging ganyan sila. Sila ngayon yung nagiging aggressive. Gusto nila mag-expand. Kunyari, sa Taiwan, ano bang ginawang kasalanan ng mga Taiwanese at bakit sila gustong sasakupin? Wala naman eh. Kung hindi, naging aggressive na yung China. Nagkaroon sila ng foreign policy shift to expand yung kanilang mga teritoryo. So ito ngayon sa atin, nag-hold tayo, kiskisan. 1995, 1999, bumawi tayo. Nung panahon ni GMA, pro-China kasi si GMA eh. Kung maalala ng mga kababayan natin, pro-China siya. Oh. Sorry po, maputol kita. So, ibig sabihin, panahon ni Erap, pumapalag tayo. Oo, pumapalag. Tapos panahon ni GMA, pro-China. Kaya di ba yung mga NBN-ZTE deals, yan yung North Rail na contract. Tapos itong mismong Philippine Baselines Law, itong batas na ako yung principal author, yung version ko ng bill sakop yung Scarborough as part ng baseline. Kaso talagang minaniobra at pinilit na impluwensyahan siya ng China, tinanggal yung Scarborough doon sa baseline. Doon sa baselines law natin, natanggalan tayo ng 14,000 square kilometers ng EEZ dahil dyan sa ginawa ni GMA. Ang ginawa lang natin, dineclare pa rin natin na regime of islands yung Scarborough Shoal. Kaya yan, isang patibay ko nga yan. Paano ako nagbenta niyan? Ako yung nagpasa ng batas na nagde-declare na atin yung Scarborough at yung ilang isla sa Kalayaan Island Group. Ito lang yung only law na internationally recognized na ipasa natin sa UNCLOS yan. So yun yung tinitindigan natin. Pero still, nakita mo, naniniga na yung China ngayon. Kaya yun ang dahilan kung bakit sila, parang nakikita mo, nag-expand sila. Opo. Nung panahon ni GMA, sir, parang meron akong naulinigan o narinig, malaking company na parang gustong makapasok sa atin. Telecom company yun eh. Hindi ko na maalala. Pero alam ko sa panahon sa ZTE or kung mali ako. Yan yung tinatawag na NBN-ZTE na contract na gusto ZTE nila. Nga po, Oo. Tapos, nung panahon din ni Gloria na kuha ng ng Chinese company itong Transco, yung NGCP, no? Kaya yung dito sa Pilipinas, yung may mga transmission lines, Chinese company may-ari nun. Nangyari yun ng panahon ni Gloria. So yun, mga panahon na yun, talagang malakihan din yung pinagkakakitaan nun. Tapos nung panahon ni Pinoy, sir,
Panahon ni Erap, pumapalag tayo. Panahon ni Gloria, medyo naging maka-China. Pro-China. Ito naman po, yung kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Bumalik tayo, hindi na ulit nag-pro-China, no? So, kaya tinitindigan. Panahon ni Duterte, nag-pro-China ulit, kaya ang dami, no? Dami nakapasok, pati yung Alice Go na yan, isa yan sa mga bunga ng mga pagiging pro-China ni Duterte. O yung Pogo, ang dami na nakapasok dito sa Pilipinas, no? O tapos ngayon, itong si President Marcos, ano ulit tayo? Bumalik ulit tayo kung ano yung dating foreign policy natin. Simula pa nung panahon ni President Ramos, ganun na yung natin, position. So parang naging siso pala tayo no, sir? Parang Erap, GMA, tapos Pinoy, tapos Duterte. Sa tingin nyo, sir, dun sa tawag dito, doon sa dating administrasyon, ano po yung talagang malaking kinalaman nila, no? Kung bakit nahirapan na tayong i-control yung West Philippine Sea? Itong mga secret agreements nga ni Duterte, no? Alam nyo, hindi pa nga lumalabas diyan na inutusan niya yung AFP, yung Westcom tsaka Nolcom na wag magpatrolya yung mga barko natin sa West Philippine Sea. Inutos yan, documented yan. So, tapos sinabi niya mismo publicly, di ba? O sa inyo na yung mga isda dyan. Ano ba naman yung mga isda niya? Parang ginanon niya, di ba? Barter daw. Barter daw po. Barter. Palitan. Kapalit, sigarilyo at alak. Alam mo, kunyari, ganun-ganun lang yung hirit niya. Pero maliwanag. Sinisignal niya sa bürokrasya natin, sa AFP in particular, na kaibigan natin yung China. Sige, hayaan nyo lang sila dyan. Parang ganon. Yun yung malaking damage. Kaya ngayon, ang hirap na di ba? Yung ma-recover yung mga nawala nung panahon ni Duterte.